Iba't iba na talaga ang uri ng mga multo ngayon. Yung iba, kanta. Yung iba, exmo. At marami, government projects. As in, ghost projects. Bilyong-bilyong piso ng flood control projects ang napunta sa korupsyon. At sa maraming parte ng bansa, marami sa mga proyektong ito ang substandard o hindi man lang nangalahati o naumpisahan. Hindi nakataka-taka na marami sa mga kinatawan natin sa Kongreso ay mga malalaking contractors. Ang Kongreso kasi ang nagmumukahi ng budget para sa infrastructure projects at sa kabuuang budget ng gobyerno. Bagamat ipinagbabawal ng saligang batas ang anumang interes ng isang kongresista sa mga kontrata, grants at privileges ng gobyerno, abay nagagawan pa rin nila ng paraan na ipasok ang kani-kanilang kumpanya sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa datos ng Transparency International, pam-114 o halos nasa huli ng listahan ng Pilipinas pagdating sa usapin ng transparency. Mahalagang tandaan ito sapagkat indikasyon ng mataas na kaso ng korupsyon ang mababang level ng transparency sa gobyerno. At madalas, kapag ito ay sinamahan pa ng malawakang pag-ihal ng political dynasties, mataas at hindi matapos-tapos na kaso ng kahirapan ng resulta. Para kasi sa mga politiko, mas madaling lokohin, takutin at kontrolin ang mga taong nasa laylayan. At kapag kontrolado na nila ang isang lugar, madali na lang para sa kanila na kontrolin ang resources ng taong bayan. At kalaunan, hindi na sila matitinag tuwing eleksyon. Malapit sa karanasan nating lahat ang konsepto ng Abuse of State Resources o ASR. Isa itong uri ng korupsyon na inaabuso hindi lamang ang pera o pondo, kundi maging ang mga empleyado, gamit at pasilidad ng gobyerno. Nitong mga nagdaang eleksyon, pinaigting ng COMELEC ang laban kontra ASR. Itinalaga ng COMELEC ang tinatawag na Committee on Kontrabigay upang paigtingin ang laban kontra ASR. Ang layunin ng komiteng ito ay ang mangalap ng mga reports na may kinalaman sa ASR, vote buying at vote selling, at upang panagutin ang sino mang gagawa ng mga nasabing election offenses. Nitong May 2025 national elections, nakapag-ulat ang Committee on Kontrabigay ng 999 na insidente ng ASR at vote buying. 277 dito ay kaso ng ASR. At base sa report, pinakamalaking kasong naiulat ay ang pagbibigay ng ayuda o government assistance na may 76 na insidente. Pangalawa naman ang partisan political activities ng mga empleyado ng gobyerno na may 56 na kaso. Pangatlo ang pagpapaskil ng mga campaign materials sa pampublikong lugar. At pang-apat ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Sa mga reports naman na natanggap ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE, pangalawa ang ASR sa most reported na election offense. Ayon sa datos, lampas 89% ng mga reported incidents ay inuugnay sa mga lokal na kandidato. At halos 11% naman ang inuugnay sa mga national candidates. Sa 8 ASR presumption sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 11104, pinakamaraming insidente ang pagdidistribute ng ayuda o pera na may kasamang sample ballot o campaign materials para o laban sa isang kandidato. Pangalawa naman ang pagpopromote o pagdidisplay ng campaign materials ng isang kandidato gamit ang proyekto ng gobyerno. Sunod ang paggamit ng sasakyan ng gobyerno para itago o itransport ang kanilang campaign materials. Gayun din ang pagdidisplay ng campaign materials sa mga government properties gaya ng ambulansya. May insidente rin ng paggamit ng government-funded social media platforms ng gobyerno upang i-feature ang isang kandidato. Pero ang tanong, nasaan nga ba ang pera ng taong bayan? Baka naman hinihigaan mo na ngayon. Baka naman sinusuot mo na.
Baka naman nasa plastic na yan. O nasa kahon. O di kaya nasa maleta. O baka naman nasa newsfeeds mo na. Ngayon, patuloy pa rin tayong minumulto ng mga kahina-hinalang flood control projects. May patutunguhan nga ba talaga ang mga investigasyon dito? Yan ang pag-aalinlangan ng taong bayan. Muli, ako po ang inyong Let the Girl Jerva na nagpapaalalang hindi tayo uunlad hanggat may kurap at patuloy tayong lulubog hanggat may ASR. At dahil dyan, dapat asal tayo sa ASR. Tandaan, ang ASR ay hindi lamang nangyayari tuwing eleksyon. Kaya naman, pag-asar ka sa ASR, i-report mo na yan sa Wag Kang Kukurap Accountability Lab ng Lente na maaari mong ma-access sa www.lente.org.ph/report #report-form. Maaari ka ring tumawag sa aming hotline number sa 0920-266-0944.